Aming Panginoon, salamat po. Inibig niyo kami, aming Ama. Dahil sa inyong pag-ibig, sinugo niyo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, na kayo namatay para sa kabayaran at kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Nung kayo umakyat sa langit, isinugo niyo sa amin ang inyong banal na Espiritu na aming Panginoon, na kung saan ang siyang nagtatrabaho sa amin, gumagawa at kumikilos sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po ngayong umaga dahil maunawaan po namin ang inyong mga salita. Ay inyong mga salita ay lagi po namin naririnig, nababasa, paulit-ulit, Panginoon. Pero ngayon pong umaga ang aming panalangin. Kayo po, aming Diyos, aming Panginoong Jesus, ang magpapahayag sa puso't buhay ng bawat isa sa amin. Pinupurin po namin kayo at pinasasalamatan. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. In Jesus' name. Amen. So, noong po mga nakaraan, we had studied a series of lessons about salvation. Una po ang yung sa Luke chapter 7, 36 to 50, na ang ginawa pong paglilingkod ng babaeng prostitute. So, pinag-aralan ho natin na yung babae roon ay isang prostitute, nagbebenta ng katawan, ng kaligayahan. Yung kanya pong ginawang paglilingkod ay bunga na lamang ng kanyang kapatawaran na tinanggap mula sa Panginoong Jesucristo. So, pinatawad siya hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi sa kanyang pananampalataya. Sabi ng salita ng Panginoon sa Luke chapter 7 verse 48, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, ito ay nangyari noong pang nakaraan. So, bago pa man siya magpunta sa Panginoong Jesus, nakaranas na siya o naipahayag na niya ang pananampalataya sa kanyang puso. So, sa Luke chapter 23, 32 to 43, pinag-aralan po natin na ang kapatawaran ng kasalanan at ang pagpunta sa langit ay hindi nakabase sa ating ginawang kabutihan, gaya ng isa sa nakapakong kasama ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pinag-aralan din po natin na gano'n man karami ang ating kasalanan, pinatatawad tayo ng Panginoon kung tayo po ay magbabalik loob sa Kanya. So tayo tinatanggap niya at pinatatawad. Dumarating po ang tunay na kaligtasan kapag kinilala natin kung gaano tayo kamakasalanan. Gaya po ng ating pinag-aralan, kapag kinilala natin na tayo ay kung gaano tayo kamakasalanan at kinilala natin na mapapahamak ang ating kaluluwa at kinilala natin na walang makapagliligtas sa ating kaluluwa maliban sa Panginoong Jesucristo. Kapag po dumating sa ating buhay yun, dumarating po ang kaligtasan. Alam mo natin yung serye nating pinag-aralan, ang lagi dumadating sa kanila, ina-acknowledge nila kung gaano sila kamakasalanan, mapapahamak ang kanilang kaluluwa, at kung gaano na ina-acknowledge si Lord, si Jesus, as their personal Savior and Lord. Mga kapatid, ang Diyos po ay nananawagan sa atin para sa isang pangwalang hanggang relasyon sa Kanya. Nung marinig po natin ang mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesus, nanampalataya tayo sa Kanya. And the Holy Spirit convicts us and converts us. Siya yung nag-convict sa atin para tayo ay magbalik loob sa Panginoon at siya rin yung nag-convert sa atin. Hindi dahil mahusay yung nagsalita, hindi dahil may kaya yung nagsalita, hindi dahil maganda yung nagsalita, guwapo yung nagsalita, kundi trabaho po yun ng banal na Espiritu. So, yun po yung hindi natin kaya. Ang kaya lang natin i-share ang salita ng Diyos. Kaya po yung ating binigay ko sa inyo, actually, yan po ay isa lamang sa paraan. Actually, hindi pa rin dyan nakabase, kundi doon pa rin sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ang malaga po na i-share natin sa kanila ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi po doon natatapos ang ating pagkakilala sa Panginoon na tayo po ay kinonvict ng Holy Spirit, kinonvert niya. Kailangan din po natin lumago sa ating relasyon sa Kanya. Sabi nga po ay growing in the Lord is a lifetime process. And we need to grow. Amen po ba? Amen. Narinig ko po ito sa isang bishop, kay Bishop F. Tendero. Sabi niya, kung may magtatanong sa iyo, kung ilan taong ka na, halimbawa sumagot ka 55. Tapos sinabi ng kausap mo na parang kang 45. Ano kayong mararamdaman kung namin, tanungin ka, ilan taong ka na? Ay, 55 na ako. Ay, tingin ko sa'yo parang 45.
kayo mararamdaman nyo? Ayun, talagang flattered ano. Namumulang-mulang yung biscuit, natutuwa ka. Pero mga kapatid, kung tatanungin mo tayo, no, spiritual naman usapin, ilang taong ka ng Kristiyano, ay 20 na. Hindi ko sa'yo parang 2 taon lang. Ano naman ang dating sa atin? O sa inyo, kapag kami nagsabi sa inyo, 20 years ka na nag-church, kaya sabi mo, Kristiyano ka, kaya sabi na ko, parang tingin ko sa'yo 2 taon pala. Ano ang inyong mararamdaman? Mga kapatid, hindi po natatapos ang pagiging Kristiyano na na-evangelize lang tayo. Narinig lamang natin ang salita ng Diyos. The Lord is calling us to discipleship. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. The call to discipleship. Sa ating pong talata sa Mateo chapter 28, sabi ko nga po sa aking prayer, hindi po ito minsan lamang natin narinig, kundi napakarami ng beses, hindi lamang minsan natin nabasa, napakarami ng pagkakataong nabasa natin ito. Ang pangyayari pong ito ay ang ating Panginoong Jesucristo ay siya'y namatay, tapos muling nabuhay, at ngayon siya po ay aakyat na sa langit at duluklok sa trono ng ating o sa kanan ng ating Ama. At siya po ay nagbigay ng tagubilin. Chapter 28, Matthew chapter 28, 16 to 20. Simulan po natin sa 16. Ang sabi dito, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea. Bakit? Kasi po si Judas ay wala na. So nagbikti na ho siya. Chapter 27. So lalabing isa na po sila. Nagpunta po sila sa bundok na itinuro sa kanila ng Panginoong Yesus. Verse 17, nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Sa po ng mga theologians o komentarista, ay hindi lamang kasama yung 11, kundi mayroon pang mga ibang mga alagad na kasama bukod sa 11. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, sa ating pong talata ngayong umaga, ito po isang hamon sa atin. May dalawa pong gusto kong bigyang pansin dito, yung salitang to be His disciple and to make disciples. To be His disciple, una maging disipulo ka ni Kristo, and later on, ikaw naman ang mag-disciple. So, ito po yung kumbaga proseso ng atin ng buhay Kristiyano. Una, tayo ay mga spiritually dead. Kailan tayo spiritually dead? Nung tayo po ay wala pang relasyon kay Kristo. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, 1 and 2, dati kayo ay patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. So tayo po ay spiritually dead. Pero may mga taong maaaring may nag-share sa atin o personally, we study the Word of God at nakita natin na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Then nung ikaw ay makakilala sa Panginoon, nasyaran ka, ngayon ikaw ay naging infant, spiritual infant. Yung bang babago kang nagagapang, una'y babaliktad muna, tapos ay gagapang. So, infant in Christ, lacking understanding. So, yun ang kalagayan. So, lacking understanding, wala ka pang kaalam-alam sa mga spiritual na bagay. At minsan, ito yung mga Kristiyano na hindi pa nila alam na mga bisyo ay masama. So, still, nagpapatuloy pa rin sila sa ganoong bisyo. So, pero later on, nung sila magkaroon na ng understanding, nagiging child na sila. So, growing in Christ, self-centered. So, ito naman ang kanilang kalagayan. Lumalago sila sa Panginoon, pero self-centered sila. Yung bang, laging gusto nila, sila yung tuturuan. Sila yung kakain. So, sila yung pakakainin. So, growing in Christ, self-centered. And later on, nagiging young adult, spiritual young adult. Ito naman yung Christ-centered, other-focused. Nagiging Christ-centered ka na, nagiging mas
mas nakikinig ka na sa gusto ng Banal na Espiritu, at pagkatapos ay focus ka na sa iba. Meron ka ng pagnanais na yung iba ay madala sa Panginoon. Meron ka ng pagnanais na kahabagan sa iba. So, yun po yung nagiging young adult. Then later on, nagiging spiritual parent na. Parent, Christ-like, intentional disciple maker. So, ibig sabihin, hindi lamang ikaw Christ-centered, kundi ang iyong mga ugali, dating ugali ay nababago na at napapalitan na ng kay Jesus Christ. Nakokopya mo na unti-unti yung sinasabi at nais ng Panginoon sa iyong buhay. So, intentional disciple maker. Ibig sabihin, talagang nagdi-disciple ka na ng ibang tao. Ngayon, ang tanong sa atin, nasaan na po tayong kalalagay ng ating buhay? Tayo ba ay sisiraan pa? O infant? O child? O tayo ay mga young adult? O kaya ay mga parent na? Mga hindi yung magugulang, kundi magulang na. So, nagdi-disciple na ho. So, magandang maintindihan natin, nasaan po tayo, mga kapatid? Ang ating pag-aaral ngayong umaga, ay gusto ko pong dalhin kayo sa wikang, gusto kong balikan ang aking Greek, mga pinasa Bible School. So, ito po yung pag-aaral natin, iikot ang atin ng pag-aaral dito. Verse 18, ay sabi ng salita ng Panginoon, lumapit ang Panginoong Jesucristo at sinabi sa Kanya na lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa akin. Then verse 19, sabi niya, for you tentes un matitiyosate pantata ethni. Ethni means ethnic nation. Then baptizontes, baptizing. Autos aisto honomato patros kaito wio san kaito ageo holy pneumatos spirit. Didascontes means teaching. Autois tirain pantaasa o osa inetay laben humen. Kay idu ego met humon ay may pasastas hemeras. Ibig sabihin ang hemeras ay age, yung time. Iostes son telias to Ionos. So, gusto ko pong bigyan pansin mga kapatid, itong napakahalaga mga salita mula mo sa ating binasa. Sa atin yung binasa, mapapansin natin yung salitang una, pansin natin yung salitang matitiyosate. From the word matites, o Matthew ay disciple. Ito po yung pinaka-main verb sa atin noong pinag-aaralan. Itong matitiyosate. Kung papansinin natin, yung tatlong oriotentes, it means going, baptizing, baptizontes, didascontes, these are all participles. Participles. Sa Tagalog ay pandiwari. Pandiwari. Para mas lumalim mo. Pero ang gusto ko bigyan sa atin, mga kapatid, yung salitang make disciples. Ang sabi po ni Joseph Henry Thayer, yung intransitive verb at saka po yung transitive. When we say intransitive, it means to be the disciple of one. To be the disciple of one or disciple of one, to follow his precepts and instruction. Ibig sabihin, ikaw yung dinidisipulo. Ikaw yung sumusunod. So yun po yung to be the disciple of one. Then yung transitive naman ay to make a disciple. Ikaw na yung nag-disciple. So ang talata pong ito, yung make disciples, ay sinasabi na dapat kang maging disipulo ni Kristo at the same time, dapat ka rin namang mag-disciple ng ibang tao. So the disciples were commanded to take the word in Matthew 28:16-20. Mapapansin natin sa ating binasa sa Matthew chapter 28 verse 18. Ang sabi dyan, lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Papansinin natin, and even in verse 20, tandaan ninyo, ako'y kasama o laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Sa ipo ng iba, ito ay sandwich. Yun daw pong authority at saka yung presence ni Lord, yun daw po yung pinakatinapay. So, yung authority, binigay na sa atin ni Lord, nasa sa atin na yun, then yung kanya naman pangako na siya sasama sa atin. Yun daw yung pati, yun yung ating trabaho. Yun yung ating responsibilidad to make disciples. Mga kapatid, Jesus told them all authority ay ibinigay na sa kanya at binibigay naman niya sa kanya mga alagad. So, yung responsibilidad naman ay dapat nating gawin. Sabi nga po, making decisions is easy, making disciples is difficult. May katotohanan po ba to? Making decisions is easy. Madali namang sabihin sa mampalataya, nakinig ka ng salita ng Diyos, at nanampalataya ka ng ginawa ni Jesus sa krus ay sapat at ganap para sa iyong kaligtasan. Yun po yung desisyon. Pero yung po salitang making disciples is difficult. Bakit? Sapagkat nangangailangan po ito ng panahon. Nangangailangan ito ng oras. Commitment. So ngayon pong umaga, tingnan natin ang characteristics of a disciple. Characteristics of a disciple from this text. Lahat po lang ito makikita natin sa verse 19 and verse 19. Characteristics of a disciple. At the same time, these characteristics, ito rin po yung magpapaliwanag sa ibig sabihin ng disciple. Una, a disciple is a learner. A disciple is a learner. A disciple always has the characteristic of teachability. Dapat po ang isang disipulo ay nagpapatuwid, nagpapaturo, siya ay learner. Ano ba ang Tagalog sa learner? Siya ay mag-aaral. Siya ay nag-aaral. Whether nag-undergo may nagtuturo sa kanyang iba o siya mismo ay nagsasaliksik ng sarili. Mga kapatid, ang isang disipulo ni Kristo ay nag-aaral. Siya ay learner. Nag-aaral. Hindi lamang sa paaralan. Actually, ibang pag-aaral sa paaralan ang sinasabi po rito ng Biblia, yung learner, matutunan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. And Jesus taught His disciples about His life, kung sino siya. In Matthew chapter 5 and chapter 7, mapapansin natin din yung series ng sermon ng ating Panginoong Yesus. Tinuro niya about beatitudes, tinuro niya kung paano magbibigay, paano magpe-pray, tinuro niya paano pagtingin sa kasalanan, tinuro niya kung paano iibig, hindi lamang ang umiibig sa iyo ang dapat mong mahalin, kundi kahit ang iyong mga kaaway. So lahat ng ito itinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. If you stop studying and learning today, you stop discipling tomorrow. Yun po ang katotohanan. Kung tumitigil na tayo sa ating kaunting kaalaman, later on, wala na silang matututunan. Kaya po mahalaga mga kapatid, bata man tayo, kabataan, nanay, tatay, dapat po tayo nag-aaral. Nag-aaral personal, pangalawa, nag-aaral under sa ibang tao. Upang mas lalo tayong lumago sa ating Panginoon. Learner. Kayo ba meron pang pagnanasa o pagnanais na mag-aral? Mag-aral ho personally. At mag-aral under dun ho sa nagtuturo, maaari magturo sa inyo. Meron ba tayong pagnanais na maging learner? Learner. Pangalawa po mga kapatid, na makapansin natin dito, yung Matthew chapter 11, verses 28 to 30, binanggit po diyan ang salitang, learn from me. Verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, kayong napapagal at nabibigatan, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pangako po yan ni Jesus. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me.
For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng Bible, yung pong salitang learn dito ay kapareho nung pong salitang sa atin pong pinag-aaralan. Mathetiosate, mathetes. Kaya po mayroon tayong subject na math, mathematics. So, ito po yung dito galing. Ibig sabihin, to learn. So, learning. Mga kapatid, sabi ng Bible, take my yoke upon you and learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Ito po yung napakalaking responsibilidad ng isang mananampalataya. Ang mag-aral kay Kristo. Ang matuto mula sa Kanya. Actually, itong salita ng Diyos ay napakatagal ng panahon sinabi. At hanggang ngayon po ay sinasabi pa rin sa atin ng salita ng Diyos. Mag-aral sa Kanya. At yun po ang isa sa karakteristik ng disipulo ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, na karakteristik, he is a follower. Follower. A disciple is one who follows or imitates the life and teaching of another. Another meaning of make disciple is a follower. Tagasunod. Taga-subaybay. Kung ano ang ginagawa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, naalala ko yung kwento about Peter sa Luke chapter 5, nung ang Panginoong Jesucristo ay sabi niya, nagtuturo ang Panginoong Jesucristo patungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang, ito naman si Pedro ay katatapos lamang mangisda kasama ng kanyang mga kasama at nandun sila, naglilinis ng lambat at sabi ng Panginoong Jesus, pwede bang magamit yung iyong bangka at siya ay sumakay, nangaral ng salita ng Diyos habang si Pedro ay naglilinis ng kanyang lambat. Then dumating ang pagkakataon na after mag-aral ng Panginoong Jesus, sabi niya kay Pedro, pumalaot ka ulit at ihulog mo ang lambat. Then sabi ni Pedro, Panginoon, kami po yung magdamag na ng huli. Talaga naman kami umuming lubaan. Wala ko kami nahuli. Then dumating, sabi ng Panginoon, pero sabi ni Pedro, dahil sinabi mo, susundin ko. Then after na siya sumunod, ano nangyari? Nakahuli siya na napakaraming isda. Then after noon, sabi ng salita ng Panginoon, nakita ni Pedro kung gaano siya kamakasalanan. Sabi niya sa Panginoon Jesus, lumayo kayo sa akin, isa akong makasalanan. Ang Biblia ay lagi nagsasabi sa atin na ang tunay na kaligtas ay dumadating once you acknowledge kung gaano ka makasalanan. Kung gaano ka namumuhi sa kasalanan. Pero ikaw bilang isang Kristiyano at hindi ka namumuhi, sinasabi mo Kristiyano ka, pero minamahal mo ang kasalanan, maaaring questionable ang iyong pagiging Kristiyano. Kasi ang isang Kristiyano ay namumuhi sa kasalanan. Sabi ni Pedro, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Isa akong makasalanan. Ibinigay ni Lord ang blessing sa kanya, napakarami niya nahuli, maaaring pagkain na nila bilang pamilya, pasuporta sa kanyang pamilya kapag ipinagbili yung mga isda, pero hindi niya nakita o tinignan yung blessing ni Lord, kundi ang tinignan niya kung sino nagbigay ng blessing. Si Lord. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Last part, ang sabi ng Bible, chapter 5 verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Iniwan niya ang lahat, sabi ng Bible, left everything, and followed him. Iniwan ni Pedro ang lahat, kasama nung ilang kasama niya, at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ang disipulo ni Kristo ay tagasunod. Tagasunod. Ibig sabihin, hindi yung matigas ang ulo. Amen po ba? Amen. Kasi tagasunod. Tagasunod. Sabi po ng isang quotation, if a disciple is a follower of Christ, we need to spend more time studying the life of Christ. If a disciple is a follower of Christ, we need to spend more time studying the life of Christ.
Again mga kapatid, we need to spend more time, maraming oras para pag-aralan ang buhay ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay follower. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, pare-pareho ba tayong follower ni Jesus Christ? Pare-pareho ba tayong follower? Eh, kumusta po ang ating paglalaan ng oras sa Kanya? Pag-aaral ng Kanyang buhay. Hindi naman ho masamang humanga kay Rizal sa mga bayani o sa sino man ang tao, pero dapat higit sa lahat, wala tayong ibang hangaan kundi Jesus Christ. A disciple is a follower of Christ. He is a learner, he is a follower. Pangatlo, a disciple is a reproducer. Siya ay nagpaparami. Make disciples, ang sabi ng salita ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga po, ang discipleship is never an end. Hindi po ito ang katapusan. Maraming tao na-convert, pero maraming tao hindi na-disciple. Na-convert pero nanatiling convert na lang, o converted na lang hanggang katapusan. Pinamatayan na yung bang sumimba na lang, sumisimba na lang, pero yung uhaw sa Panginoon wala. Yung discipleship, ayaw niyang siya ituturuan. Pero mga kapatid, ang isang disipulo ng ating Panginoong Kristo ay nagpaparami. Asabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things, sabi ni Pablo kay Timothy, the things, napakarami po niyan, you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, dapat po entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Pasa lang po tayo dapat ng pasa kung ano ang ating nalalaman at natututunan mula sa Panginoon. Dapat po tayong mag-reproduce. Ang tanong sa atin, meron na po ba kayong na-reproduce? Bilang yung bang parang masasabi nyo na talagang siya ay inyong disciple, siya ay inyong mentor, hindi o tormentor. Ano nangyari? Mentor nyo, disciple nyo. Hindi ko na tatanong kung ilang taon tayong Kristiyano. Pero meron po ba magsasabi na, yan, si talagang, yan ay disciple ako. Araw-araw, tinuturuan niya ako ng salita ng Diyos. So once a week, tinuturuan niya ako ng salita ng Diyos. O naaalala po ba ninyo, sino yung taong nag-disciple sa inyo? Naaalala pa po ba ninyo? O nag-andal po ba kayo ng discipleship? At yan mga kapatid, ang ating nagbibigyang diin sa ating iglesia. Ang sabi po na nabasa kong article, bakit daw po maraming mga young adults ang umaalis sa church? Kasi daw, hindi nag-undergo ng discipleship. Walang discipleship na nangyari. At kung gano'n ang mangyayari sa atin, ang kalalagayan ng GBCC, may dadating, aalis, may dadating na naman, may aalis. Bakit to? Kasi nakakakita ng mga iglesia na mas mataba. I mean, mas kita nila doon sila lalago. At sa ating iglesia, ito po yung ating bibigyan din na kailangan nun natin mag-disciple. Kailangan nun natin mag-disciple sapagkat yun ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Make disciple. Gaya po ng aking sinabi kanina, na ang pinaka-main verb po sa ating pinag-aaralan ay make disciple. Make disciple. O kung tayo po mga kapatid ay hindi pa nagdidisipulo, meron ba tayong taong naiisip na pwede nating i-disciple? Maaaring katrabaho, kasama sa church, maaaring ka-eskwela, kaibigan. Meron ba tayong, yung pang, ang pag-disciple naman ay hindi yung agad-agad ituturo mo lahat. Yung nalalaman mong kaunti na pwede mong i-share sa kanya, maipasa sa kanya, habang ikaw naman ay
nagdadagdag din ng iyong kaalaman sa pamamagitan ng sariling pag-aaral at pag-aaral under sa ibang tao. Discipleship. So, these are all characteristics mula sa ating binasang talata. Napakarami pong mga characteristics ng disciple. Pero sa ating pinag-aralan, there are three characteristics of a disciple. He is a learner, a follower, and a producer. Tingnan naman po natin yung essential elements of discipleship. There are three essential elements. Sabi ko po kanina, yung pong tatlong binanggit dito, these are all participle, pandiwari. Tinignan ko po sa kay Maring Miriam, ang Miriam Dictionary, kung anong ibig sabihin ng participle. Sabi niya sa akin, a word formed from a verb. Isang salita na mula sa pandiwa and used as an adjective. Na ginagamit na pang-uri. Ayan. Balik ko tayo sa elementary. So, a word formed from a verb and used as an adjective. So, tingnan natin itong tatlong mga participles. Ibig sabihin, itong tatlong participles na ito yung mga elemento sa discipleships. Ibig sabihin, laman siya kapag ikaw ay nagdi-disciple. Yung bang, kung ikaw ay nag-make disciple, nasa gitna siya, tapos itong tatlong ito, nakapaligid sa kanya. So, yun po yun. Una, yung salitang, tingnan natin, Poriothentes. Ibig sabihin, going. Poriothentes, it means going. This is not a command in the original translation. So sabi po, having gone, it's an assumption. Sabihin talagang inaasahan na kapag nagdi-disciple ka, ikaw ay umaalis. Ikaw ay humahayo at ikaw ay nagsishare ng salita ng Diyos. Hindi mo dadating yung discipleship kung hindi ka hayo. Tama ho? Ay sino i-disciple mo kung hindi ka hahayo. So doon po nagsisimula. It's a basic that if you're going to make a disciples of all nations, you've got to have gone. So it is given that we must share the gospel of Jesus Christ. Buhay na dapat po ito ng isang iglesia. Ito po ay ating responsibilidad. Na kung saan man po tayo nandoon, find opportunity to share the gospel about Christ. Whether you have the gift of evangelism o wala, tungkulin po natin na ang mangaral ng salita ng Diyos, ibahagi ang mabuting balita sa ibang tao. Kaya po meron tayong prayer, care, and share. By the way, yung po ating prayer, care, and share, yan po yung ngayong buwan na lamang po nyo makikita. Bakit po? Kasi aalisin na natin yung mga hindi nagpe-perform. Naintindihan nun ninyo? Yung po mga nagsulat ng pangalan na prayer, care, share, hanggang ngayon po, hindi pa tumatakbo, sumawala po sa listahan. Ibig sabihin, magpapanibago tayo ng listahan at mapapalagay dyan ay yung mga tao lamang na gumagawa. Amen po ba? Ngayon, kung kayo po gumagawa, pakilista po para mailagay po natin. Hindi naman tatanungin sa langit na ilan ang inasyiran. Sa atin lang po, to monitor. For monitoring lang po yan. Sa mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay umaalis, umahakbang, umahayo, at yun po'y bahagi, elemento sa ating pagdidisipulo. So, humayo. Dapat po talaga ay umaalis at nagsishare ng salita ng Diyos. Sino sa ating nakapag-share ngayong linggo ito ng salita ng Diyos? Ephesians 2:8-9. Pero parang, hindi ho ngayon, kundi sa loob ng isang buwan, yung nakaraang isang buwan. Kahit o bata, wala. So yung nakapag-share ng Ephesians. Sa kapag-share na kahit, huwag na natin intindihan kung sila ay tumanggap ba daw, hindi. Ang mahalaga po, na-share natin sa kanila, tungkulin natin yon at tungkulin ng banal na Espiritu na sila ay kausapin. So basta i-share natin sa kanila. Humayo mga kapatid. Humayo. So going. Pangalawa, yung salitang baptisontes. Kung ating titingnan,
yung salitang baptisontes, baptizing. Ito yung lamang din ho ng matitiyosate, make disciples. Our Lord is saying, when you go, you are to be baptizing. You are to go, you are to be baptizing. Ano ang kahalagahan po natin nito, mga kapatid? Bakit ito ini-stress ng ating Panginoong Yesus? Bakit po? Because in baptizing, ay ano? It is the outward sign of an inward act of faith in Christ. Baptism is the outward sign, panlabas na simbolo of an inward act, panloob na kaganapan ng pananampalataya kay Kristo. Dapat ang isang taong tunay na naging Kristiyano, tunay na disipulo ni Kristo, hindi na ho tanong sa kanya kung magpapabaptize siya o hindi. Kung mag-undergo siya ng baptism o hindi. Sapagkat baptism is the outward sign of an inward act of faith in Christ. It is the outward visible symbol of what had been done in the heart. Wala naman yung nakakita ng taong, may nakakita mo ba sa inyo ng salvation o kaligtasan? Wala ano. Pero ang baptism, it is the outward visible symbol. Simbolo po ito. Nakikitang simbolo of what had been done in the heart. Kung ano nangyari sa iyong puso, sa iyong panloob na kalalagayan. And it was an evident act of obedience. Ito ay isang act ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, it is the initial fruit of obedience. Ano yon? Baptism. Kung talagang gusto mo sumunod sa Panginoon, kung gusto mo talagang maging disipulo ng Panginoong Jesucristo, kasama rito yung baptism. Pag-undergo ng baptism. Bakit? In baptism, by which an individual testified to their union in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, doon po natin nakikita na kapag tayo nag-baptize o nagpabaptize, ito po isang simbolo na tayo ay nalibing na kasama niya, namatay na kasama niya, nalibing na kasama niya, at nabuhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Gaya nung nakapango sa krus, hindi naman siya nabautismuhan. Pero sabi ni Lord, gayon din, isasama kita sa kaisa. Pero sa ating mga hindi po mamamatay at nakakilala sa Panginoon, mahalaga po na tayo sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. And baptism was a step of faith. Yes, it was also a remarkable step of confession and courage. Bakit po? Sapagkat sa baptism, you were making a public statement of your identification with Jesus Christ. So, kapag ikaw'y nag-undergo ng baptism, i-declare mo sa ibang tao, sa lahat ng tao, na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kaya po kung ikaw ay hindi at ayaw magpabaptize, ibig sabihin, ayaw mo sumunod sa nais ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Alam niyo, ang sabi ng salita ng Panginoon, Matthew 28, verse 19, verse 19, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nangangahulugan mga kapatid, ng isang Kristiyano na sumusunod sa Panginoong Yesus, nagtatrabaho sa kanyang Ama, nagtatrabaho sa kanyang Anak, gumagawa ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. At ito ang nagbabago at nagtatransform ng ating buhay. Being a disciple is a question of obeying commands. Obedience. Baptisontes. Pangatlo, yung salitang didascontes. It means teaching. Mapapansin natin, bakit siya naging participle? Sa Greek po, napakalaga yung mga ending. Entes, ontes, ontes. So, ito po mga salitang ito ay nagpapakita at sumusuri kung anong uri ng salita ito. At mapapansin natin yung salitang matitiyosate ay kakaiba sapagkat ito nga lamang po yung sinasabi ng Bible na command.
Sapagkat yung salitang Poriotentes, Baptisontes, Pidascontes ay laman kapag ikaw ay nagme-make disciple o nagdidisipulo ng isang tao. Teaching them. It is a present participle. Ibig sabihin, implying that Christian instruction is to be a continuous process. Ito po ay hindi lamang minsanan, kundi ito po ay lifetime. Lifetime po ang pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. The truly converted person has a hunger for the truth of God, a hunger for the Word of God, a desire to be obedient. Kung ikaw ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, una, dapat ikaw ay humahayo. Pangalawa, dapat ikaw ay nag-undergo ng baptism. Pangatlo, dapat ikaw ay nagtuturo o nag-undergo ng teaching. Kaya po questionable sa isang nagsasabing Kristiyano na kapag sinabing, kapatid, may discipleship tayo, ay ayaw ko niya. Yan ay mapanahon. Hindi ko yan kayang bigyan ng oras kasi marami akong ginagawa. Pagka ganun ang tugon natin, wala tayong uhaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Kristo ay may uhaw sa kanyang salita at katotohanan mula sa Diyos. In conclusion, what is a disciple of Jesus Christ? A disciple of Jesus Christ is someone that knows Jesus Christ as Savior and Lord. Kilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang disipulo ni Kristo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, shares the gospel. Siya ay sumasamba sa tunay na Diyos. Siya ay nagbibigay ng tapat. Siya ay umiibig sa mga mananampalataya at sa lahat ng tao, maging sa kanyang kaaway. Ang isang disipulo ni Kristo ay he continues to exhibit the fruit of spiritual growth. Obeys God as revealed in Scripture. Sumusunod sa Diyos kung ano sinabi ng salita ng Diyos. Makes disciple who makes disciples. Gumagawa ng disipulo na kung saan yung disipulo niya ay magdidisipulo rin. So yun po ang isang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Nasaan po tayo kalalagayan, mga kapatid? Tayo ba yung isang disipulo na dinidisipulo pa rin? O tayo yung isang disipulo na nagdidisipulo na rin? At yung ating disipulo ay nagdidisipulo na rin. Disipulo ni Kristo. Kayo ba ay disipulo ng Panginoong Yesus? Nakalungkot isipin, napakarami yung mga bulaang relihiyon. Bakit gano'n na lang yung kanilang pagmamahal sa kanilang sinapiang samahan? Yung iba handang mamatay. Yung iba talagang makikipagdebate hanggang kamatayan. May pagtanggol lang yung kanilang pananampalataya. Tayo yung totoong disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito dapat yung process ng discipleship. Una, evangelize. Ikaw ay dumaan sa evangelism, na evangelist ka. At the same time, dapat din naman ikaw mag-evangelize. Na nagiging believer, nagiging tagasunod. At dahil doon, ikaw ay na-establish. Dito po pumapasok ang discipleship na kung saan lumalago ka bilang isang disciples o disciple. Then disciple, then ngayon, kayo naging disciple na, naging new discipler ka. Ikaw ay nag-i-equip na rin. So equipping, ini-equip ka, at the same time, ikaw ay nagdidisipulo. Then naging discipler ka, then ikaw ay ngayon ay naging coach na sa iyo disciple. Ito yung rotation na dapat ginagawa ng isang iglesia at ng isang mananampalataya. Mga kapatid, babalik at babalik po tayo sa nais paggawa sa atin ng Panginoon. Ano yun? Anong utos sa atin? To make disciple. Not just convert, but disciple. Kayo ba ay
convert lang? O talagang disipulo ng Panginoong Jesus? Nakukontento po ba tayo na hanggang convert na lang? O meron po tayong pagdanain sa ating buhay na makapagpasa kung ano yung ating, kung ano yung naranasan natin mula sa Panginoon. O tayo rin yung Kristiyano na hanggang ay kain pa rin ng kain. Isa literal daw, ang kain ng kain ay nai-impatsyo. Tapos hindi ko naglalabas. Kinamamatayan mo ng iba yan. At sa pagiging Kristiyano rin, pagkain ka rin ng kain, nakaka-impatsyo rin no. At ang nangyayari, kapag kain ka lang ng kain, later on, nakikita mo na lang sa church, para bang ginagawa, sabi nga ay lodging area, tulugan. At sabi nung binasa namin po kahapon na singilin nyo ng lodging fee. Kasi ginagawang hotel ang church, ginagawang tulugan. Pagka tayong mga kapatid ay walang desire na magpasa naman ang ating natutunan, hindi mo nasusunod yung kalooban ng Diyos sa ating iglesia. Maganda na tayo marami. Pero kung marami man tayo, tapos dalawa lang o tatlo talaga disipulo ni Kristo, hindi mo yun na nais ni Lord. Kasi talaga nais ni Lord, bawat isa po sa atin ay maging disipulo ni Christ. Then after na tayo maging disciple ni Christ, dapat din naman tayo ay mag-disciple ng iba. Maaaring ang inyong i-disciple ay apo. Yung wala nang takas yan, apo nyo, nasa bahay o kaya nasa inyong kapitbahay, kaibigan, katrabaho, anak. Napagandang i-disciple kung ang inyong anak, ang inyong tuturuan ng salita ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, again, babalik ko ako sa pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Ano yun? To make disciple. Hindi lamang ko convert. Kasi ang mangyayari sa atin, kung puro convert, later on, mawawala rin mo lahat yan sa church. Ang mananatili lang talaga yung tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. And later on, dadating ang panahon na kapag dumating ang pag-uusig, yung nagtaghirap na sa mga pagkain, at wala nang makain, nandoon na papatay na mga mananampalataya, yung mga converts. Sila yung mga madaling, yakin ang matatakan, basta makakain. Pero kasi yung disciple ni Christ, alam nyo, ang disciple ni Christ, handang mamatay para sa Kanya. Handang mamatay para kay Kristo. Kung wala pa tayong ganoong puso, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay tunay na tagasunod ni Kristo? Tayo may manalangin. Tingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Suriin po natin ang ating mga buhay sa harap ng Diyos. Ikaw ba'y tunay na disciple ni Christ? Kung nasagot mo sa iyong puso, na disciple ka ni Christ, meron ka bang pagnanais naman na mag-disipulo ng iba para kay Kristo? Holy Spirit, kayo po ang Panginoon na nagtatrabaho sa aming mga buhay. Sa aming po kalagitnaan, kilala niyo po ang tunay na may connection sa inyo, tunay na may relasyon sa inyo. Holy Spirit, ang panalangin po namin ngayong umaga. Dahil kilala niyo ang talagang disipulo ng aming Panginoong Jesucristo, magpakaya ka po sa aming buhay. Nalangit po namin, Panginoon, na ang GBCC ay hindi manatili na kami nakapag-share ng inyong salita. Kundi talagang gumawa kami ng disipulo ng aming Panginoong Jesus.
Dalangin po namin ngayong umaga. Kayo po ang Panginoon namin na magturo sa amin, Panginoon. Maaaring kami, Panginoon, ay hindi pa marunong mag-disipulo, but we are willing, Lord, to obey your commands. Ang salita niyo sa amin, Panginoon, all authority in heaven and earth has been given to me. Sabi niyo sa amin. And we also thank you, Lord, na inyong pangako kaysa sa amin hanggang sa dulo ng sanglibutan. Ito'y pangako niyo sa mga anak ninyo na nagdidisipulo sa ibang tao. Mararanasan lamang po namin ang inyong mga salitang ito kapag ginagawa namin ang salitang to make disciples. Patuloy niyo po itong ipaunawa sa bawat isa po sa amin. Panginoon, idinadalangin po namin sa umagang ito na inyong tulungan ng GBCC na hindi lamang talaga kami mag-convert ng tao sa inyo, kundi maging disipulo ninyo ang mga taong nadadala namin sa inyo. Bigyan niyo po ang bawat isa ng excitement. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng teachability. Patatagin niyo po ang aming commitment. Yes, Lord, nakilala namin kayo, tinanggap namin kayo bilang aming Panginoon tagapagligtas, pero hindi po doon natatapos ang aming relasyon sa iyo. Ito po ay lifetime commitment, lifetime process of discipleship. This is lifetime relationship. Kaya araw-araw bilang inyong disipulo, tulungan niyo po kami na talagang maging kawangis ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po sa inyo. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang GBCC family at maging ang lahat ng anak na iglesia nito at mga outreaches. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Papuri sa inyo, Panginoon, pagsambay sa inyo. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name.